patuloy na nagbibigay ng tunog at kaalaman. 3. Wala silang tinig o salitang ginagamit, wala rin silang tunog sa ating naririnig. 4. Ngunit abot sa lahat ng dako ang kanilang tinig, balita ay umaabot hanggang sa dulo ng daigdig. Gumawa ang Diyos sa langit ng tahanan para sa araw. 5. Tuwing umaga'y lumalabas ito ng parang masayang kasintahan, tulad ng masiglang nanlalaro na handang-handa sa takbuhan. 6. Sa silangan sumisikat, lumulubog sa kanluran, walang nakapagtatago sa init nitong taglay. Ang batas ni Yahweh. 7. Ang batas ni Yahweh walang labis, walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh mapagkatiwalaan, nagbibigay ng talino sa payak na isipan. 8. Ang mga utos ni Yahweh ay makatuwiran, ito'y nagpapasaya ng puso at kalooban. Ang mga tagubilin ni Yahweh ay tama, nagbibigay sa isipan ng hustong pagkunawa. 9. Paggalang at pagsunod kay Yahweh ay dalisay, magpapatuloy ito magpakailanman. Ang mga hatol ni Yahweh ay tunay na makatarungan, patas at walang kinikilingan. 10. Ang kanais-nais pa ito kaysa gintong lantay, mas matamis pa kaysa pulot ng pukyutan. 11. Ang mga utos mo, Yahweh, ay babala sa iyong lingkod. May malaking gantimpala kapag aking sinusunod. 12. Walang taong pumupuna sa sarili niyang kamalian. Iligtas mo ako, Yahweh, sa lihim na kasalanan. 13. Ilayo mo ang iyong lingkod sa mapangahas na kasalanan. Huwag mong itulot na maghari sa akin ang kasamaan. Sa gayoy, mamumuhay ako walang kapintasan at walang pahid na masama ang aking mga kamay. 14. Naway ang mga salita ko at kaisipan, kaluguran mo, Yahweh, manunugos ko at kanlungan. Salamat, Lord, sa salita mo. Sa awit 19, kami po ay na-remind na naman po. Thank you, Lord. Back to you, sis. Ang salita ng Diyos, pagpalain po tayo ng ating Panginoon. So, glory to God. So, bago po yan, tayo po ay manalangin. Hallelujah, glorify your name. Hallelujah, Jesus, worship you, Lord. Amang banal, sa pangalan po ni Jesus, marami po salamat, Panginoon, sa araw na ito. Sapagkat, Lord, kami po ay tinipon mong muli upang kami ay sama-samang magpuri at magsamba sa iyo, sama-samang luwalhatiin ka, dakilain ka, Panginoon, sa kabutihan mo, sa katapatan mo. Kahit na, Panginoon, marami kaming mga pagkukulang, palaban sa iyo, Panginoon. Hindi ka namin natagpo ang magkulang. Kaya marami pong salamat, Panginoon. Isa na po, Panginoon, sa malaking pagpapala na kami ay gisingin mo sa umaga na mayroon kalusugan, kalakasan ng bawat isa. Marami pong salamat, Panginoon, sa araw na ito. Maging, Panginoon, sa mga oras na ito, Lord, dalangin ko po, Panginoon, ang iyong lingkod. Linisin mo, Panginoon, ang aking puso, isip, sa salita at sa gawa, Panginoon, para walang balakid anumang ipagkakaloob mo na mensahe sa iyong lingkod, Panginoon. Marami pong salamat, Panginoon, sa araw na ito. Marami pong salamat sa kapatawaran na ipinagkakaloob mo. Ganon din, Panginoon, sa bawat isa. Maging, Panginoon, sa mga oras na ito, dalangin po, Panginoon, na bigyan mo po ako, Panginoon, ng kalooban, ng divine wisdom, knowledge, Panginoon, na nagmumula sa iyo. Palutin mo po, Panginoon, ng iyong lingkod, ng banal mong presensya, banal mong espiritu, banal mong kapangyarihan. Maging, Panginoon, maibibigkas lang, Panginoon, sa aking mga labi, na mumutawi lang ang mga salita mo, ang siyang kalooban, ang siyang mangyari sa mga oras na ito. Maging, Lord, pagpalain mo din po, Panginoon, ng iyong lingkod. Maging ang bawat isa, Panginoon, pagpalain mo din po, Panginoon. Ito po ang aking samot dalangin sa tanging pangalan po ni Jesus, in Jesus' name, Amen. So, glory to God. So, salamat po sa bawat isa. So, ngayon po ang pag-aaralan po natin ay patungkol po sabi nga,
dito po sa ang paglilikha at ang kadakilaan ng Diyos. So ito po yung pag-aaralan po natin. So makikita po natin dito sa awit 19 na talagang sabi nga kung paano tayo linikha at kung paano kadakila ang Diyos na dapat natin maranasan sa araw-araw na pamumuhay natin. So ito po ay mayroon po tayong pag-aaralan na 4 na main points o yung mga nakita ko po dito sa chapter na ito. Una, sabi po dito, ipinahahayag ng langit ang kaluwalhatian ng Diyos. So binasa po ng ating kapatid sa verse 1 na talagang dito po sabi nga ang kaluwalhatian ng Diyos ay ipinapahayag ng kalangitan. Ang ginawa ng kanyang kamay, ipinapakita ng kalawakan. So ito po yung sa verse 1. Kaya bakit po sinabi na ipinahahayag ng kalangitan ang kaluwalhatian ng Diyos? Bakit po? Sabi nga, ang pananaw ng mga Hudyong Kristiyano, so ito po ay sabi nga, ay ang physical ng mundo ay nagpapahayag ng kaluwalhatian ng Diyos. At sabi nga, at kapangyarihang lumikha. So, sino po alam naman po natin kung sino ang manlilikha, kundi ang ating Panginoon. Pero ang kailangan po natin, marami po tayong mga iba't ibang sitwasyon, katulad ng mga narinig natin kanina, mga testimony, mayroon tayong mga iba't ibang mga pinagdadaanan o iba't ibang sitwasyon yung mga pinagdadaanan natin. Pero sabi nga, ang Diyos ay siya po ang makapangyarihang lumikha sa bawat isa sa atin. Pero dahil po kahit marami tayong mga pinagdadaanan at sabi nga, lagi pa natin pupurihin. Sabi nga, purihin ang Diyos at lagi pa rin natin luwalhatiin ang Diyos at dakilain ang Diyos. Dahil hindi natin kayang masukat ang kanyang kapangyarihan. So, napakalinaw po dito sa ating pinag-aaralan. Dahil sabi nga na nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastangan at kasamaan ng mga taong sabi nga dahil sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan sapagkat ang maaring malaman tungkol sa Diyos ay liwanag dahil iyon ang ipinapahayag sa kanila ng Diyos mula sa sabi nga sa paglikha ng Diyos ng sanglibutan. Ang kanyang likas na hindi nakikita ang kanyang kapangyarihan. Pero sabi nga, walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala silang maidadahilan pa. Di ba po? Wala po siyang maidadahilan. Sabi nga, kung mayroon man tayong mga nararanasan, mga iba't ibang pagsubok, sitwasyon, sabi nga, itanungin natin ang Diyos kung ano yung mga pagkukulang natin. Baka tayo ang mayroon mga pagkukulang. Dahil ang Diyos po, kahit kailan hindi po siya nagkukulang. Tayo po ang mayroong mga pagkukulang kung bakit nangyayari ito. So, yun po dahil sabi nga, ang pananaw ng maraming hindi mananampalataya ay mismo ang isang banal na nilalang. Banal po tayong, sabi nga, linikha ng Diyos. Pero maraming mga tao na hindi pa rin makasunod sa kaluwalhatian ng Diyos. O sabi nga, makasunod sa kadakilaan ng Diyos. At sabi nga, sabi nga tayo ay espesyal na lilikha ng Diyos. Sabi nga, hindi lahat ng mga tao ngayon ay makasunod. Sabi nga sa banal na linikha ng Diyos. So yun po makikita po natin. Kaya sabi nga dito sa ating pinag-aaralan. So yun po kung sabi nga ay
ay talagang sabi nga dito sa Deuteronomy 4:19, sabi po dito, huwag ninyong sasambahin ang araw, buwan, bituin at alinmang bagay sa kalawakan na nilalang ni Yahweh para sa tao. Di ba po? Siya lang, dahil ang Diyos natin, sabi nga ay mapanibughuing Diyos. Siya lamang dapat ang sambahin natin, walang iba. Kung minsan ang buhay natin, kung yung mga pinaprioritize natin, hindi lang po dito tinutukoy yung mga Diyos-Diyusan na sinasamba, pati buhay natin. Pwede natin, sabi nga, buhay natin, kaya natin itong sambahin. Dahil kung ano yung mga naisin natin sa buhay, yun ang sabi nga, mis na masunod ang Diyos, mis na ma-priority natin ang Diyos, hindi natin napapriority. Kaya po, minsan, ang ating mga sarili pa ang nasusunod. Kaya tayo po ang mayroong pagkukulang. So, wala po ang Diyos pagkukulang sa atin, kundi tayo. So, sabi nga, sa isang pursi na kumukontrol sa kapalaran ng tao. So, yun po ang dito, yung mga kumukontrol sa buhay natin. Sabi nga, sa buhay natin, alam naman po natin yung kumukontrol sa buhay natin. Yung mga gusto natin. Miss na sabi nga, ang Diyos ang dapat natin ipa-priority, pero ang nasusunod tayo. Di ba po? Marami po tayong mga bagay na hindi nasusunod. Sabi nga, kung wala tayong Diyos, yung mga buhay natin na nasusunod, sabi nga, tayo ang nagbibigay ng naisin natin. Sabi nga, hindi na tayo kumukonsulta sa Diyos. Yung mga desisyon natin, bakit tayo nagkakamali? Dahil hindi natin kinukonsulta sa Diyos. Tayo ang mayroong, sabi nga, tayo ang mayroong kasalanan at tayo ang gumagawa ng ating mga kapalaran sa buhay, hindi ang ating Panginoon. Kaya sabi nga, bago tayo mag-desisyon ng anumang mga bagay, lagi natin ikukonsulta sa Diyos para hindi po tayo nagkakamali. Dahil sabi nga, wala kang magagawa sa kabila ng maraming payo sa iyo. Sabi nga, patulong ka man sa inaasahan mong mga astrologo, sa mga taong sabi nga lumuluha ng mangyayaring bukas batay sa kalagayan ng kalangitan at mga bituin. Kaya po walang magagawa ang tao, kundi tayo po, sabi nga, ang Diyos ang mayroong magagawa. Yun po ang yung mga nagkukontrol sa atin. So sabi nga, yung kapalaran natin. Kaya sabi nga, kung maging success ka, dapat sa Diyos ka lang po magkonsulta. Lahat ng anumang naisin mo, lagi mong ikukonsulta sa Diyos para hindi tayo, sabi nga, hindi tayo nagkakamali. Pero minsan sasabihin natin, walang perfect. Totoo, walang perfecto. Pero pag sa Diyos tayo nagkukonsulta sa mga desisyon natin, hindi tayo napapahamak. Hindi tayo napapahamak. Bakit? Dahil nandoon yung protection at gabay ng Diyos sa bawat isa sa atin, lalong-lalo na kung nananatili sa atin ang banal na Espiritu ng Panginoon at banal na kapangyarihan ng Panginoon at banal na presensya ng Panginoon. So hindi po tayo mapapahamak sa mga desisyon pag tayo po ay nagtitiwala at nagkukonsulta sa Diyos. So yun po, kasabi po dito, naniniwala ang iba na nagkataon lang ito. So, yung minsan sasabihin natin ay nagkataon lang kaya nangyari ito sa atin. Kaya nga sabi nga ang isang Kristiyano
kailangan sa panahon ngayon maging maging aware tayo kasi nga maraming mga taong mandilin lang, umangluluko, di ba po? Kaya sabi nga, maging wise po tayo mga Kristiyano para hindi tayo malinlang sa panahon ngayon dahil ang mundo iikot sa atin. Huwag natin sabihin na nagkakataon lang kaya ako nadaya o nalinlang. So, yun po ang kailangan po natin. Sabi nga, lagi tayong magkukonsulta sa Diyos. Ang buhay natin, sabi nga ang magkukontrol na sa atin, ang Diyos. Di ba po? Lagi tayong sa Diyos. Dahil sabi nga, ang tunay na mananampalataya ay tinatanggihan ang mga, tinatanggihan ang mga pananaw ng ito. Ano yung mga tinatanggihan natin? Yung mga yung mga bagay na hindi naman natin kailangan, hindi naman, yung makakasagabal sa atin kailangan, ibahin na natin yung mga pananaw natin bilang mga Kristiyano. Dahil sabi nga, tinatanggap ang mga kasulatang pagpapahayag tungkol sa sinukob at sa gayon ay napakilos at purihin ang lumikha. Purihin natin ang Diyos kahit marami tayong mga pinagdadaanan. Lagi pa rin tayong magpasalamat sa Diyos. Hindi lang tayo magpapasalamat o hindi lang tayo natutuwa, hindi lang tayo na sisiyahan kung mayroon tayong mga problema. Kahit mayroon tayong mga problema, magpuri pa rin tayo sa Diyos. Dahil alam na po yan ng Diyos. Totoo po yung sinabi ni Ma'am, yung kaninang encouraging ni Ma'am Annalyn na sabi nga, pag nawala, magtiwala sa Diyos, mas dudublihin pa ng Diyos. Di ba yung pinanghawakan natin yung sa Hope 42 verse 10, yung nawala kay Hope, dinubli pa, di ba po? Yung po ang panghawakan natin dahil ang salita ng Diyos ay sabi nga, mawala na ang lahat, ang salita ng Diyos mananatili magpakailanman. So, pangalawa po, sabi po dito sa ating pinag-aaralan, the law of the Lord is perfect. So, makikita natin, sabi nga, ang kautusan ng Panginoon ay perfecto. So, yun po ang pangalawang nakita ko po dito. So, makikita po natin dyan sa verse 7 hanggang 11. Yung sabi nga, ang batas ni Yahweh. So, makikita natin bakit sinabi dito, the law of the Lord is perfect. So, sabi nga, ang mga talatang ito ay nagsasalita ng kalikasan, pakinabang at mahalaga ng batas at salita ng Diyos. Kaya po, bakit mahalaga? So, mayroon tayong nakita dito, bakit? Mayroong limang dito akong nakita na sabi nga, yung batas, sabi nga, ang batas, isang pangkalahatang termino para sa ipinahayag ng kalooban ng Diyos na nagtuturo ng sa isang taong na sa tamang kaugnayan sa kanya. So, ano yung bakit? Sabi po dito sa verse 7, ano yung sinabi po dito sa verse 7 ng ating teksto? So, sabi po dito, ang batas ni Yahweh, walang labis, walang kulang. Ito'y nagbibigay sa tao ng panibagong kalakasan. Ang mga tuntunin ni Yahweh mapagkakatiwalaan, nagbibigay ng talino sa payak na isipan. Di ba po, yung panghawakan po natin. Dahil sabi nga, yun po ang panghawakan natin na sabi nga, walang labis, walang kulang. Ibig sabihin, eksakto lang. Diba po, sabi yun, iba yung batas ng Panginoon kaysa batas dito sa mundo. Diba po, dito sa mundo, pag may kasalanan ka, pwede ka, pag ma-influensya ka, may pera ka, pwedeng ma-absuelto, mabayaran. Pero sa batas ng Panginoon, hindi yan kayang bayaran. Kahit milyonaryo tayo. Diba po, bilyonaryo tayo, hindi kayang bayaran ang batas ng Panginoon. Sabi nga, walang excuses. Lahat, sabi dito, pangkalahatan. Pangkalahatan ang sinasabi po dito. Yun po ang una, sabi nga, ang batas
ay isang pangkalahatang termino para sa ipinapahayag na kalooban ng Diyos na nagtuturo sa isang tao sa tamang kaugnayan sa Kanya. Pangalawa, sabi po dito, pangalawa, dahil ito po ay mayroong 5 batas na nakita po ako dito sa the law of the Lord is perfect. So, yun po. Pangalawa, sabi dito, ang mga batas, ang tunay na salita ng Diyos na nagpapatutuo sa Kanya pagkatao at kalooban ng, sabi nga, na ang pag-aaral ay nagpapatalino. Diba po, nakita naman po natin sa verse 7. Diba po, kaya sabi nga, nagpapatalino, iba ang, sabi nga, iba yung ibibigay sa atin ng Diyos na talino. Pag ang Diyos ang nagbigay, the best po yan. So, yun po ang pangalawa. Pangatlong batas, ano pa ang sinabi po dito? Ang mga tuntunin. Tiyak na mga tuntunin tungkol sa matuwid na pamumuhay, na kagalakan sa makadiyos. Kaya po, sa makadiyos. Ano ang sinabi po dito sa verse 8 ng ating teksto? Sabi po dito sa verse 8, ang mga utos ni Yahweh ay makatwiran. Ito'y nagpapasya ng puso at kalooban. Ang mga tagubili ni Yahweh ay tama. Nagbibigay sa isipan ng ustong pangunawa. Di ba po, panghawakan po natin ang salita ng Diyos, nagbibigay ng ustong pangunawa ng bawat isa sa atin. So, yun po ang pangatlong, sabi nga, the law of the Lord is perfect. So, pang-apat na the law of the Lord is perfect. Sabi dito, ang pang-apat, ang mga utos. Ano, sabi ang makapangyarihang pinagmumulan ng gabay na liwanag para sa tapat na naghahanap ng kanyang paraan. Kaya po yung sabi nga, ang tamang pagtugon sa mga utos ng Diyos ay ang pagkatakot sa Panginoon na nagdadala, sabi nga, nagdadala ng kalagayan mula sa isang buhay ng kasalanan. So, dapat, sabi nga, hindi tayo kailangan natatakot sa tao, mas matakot tayo sa Diyos. Yung lumikha sa atin, nakakatakot po kung, sabi nga, kung hindi natin masunod-sunod ang kalooban niya. Dahil, sabi nga, siya yung, sabi nga, nagdadala ng kalagayan mula sa isang buhay ng bawat isa. So ano yung makikita po natin dito sa verse 9? Sabi nga, paggalang at pagsunod kay Yahweh ay dalisay. Magpapatuloy ito magpakailanman. Ang mga hatol ni Yahweh ay tunay na makatarungan, patas at walang kinikilingan. Di ba po? Yun po ang nangyayari sa bawat isa atin. Wala po siyang, sabi nga, walang paboritismo. Hindi katulad ng tao, mayroon tayong mga paboritismo, di ba po? Aminin man po natin, mayroon tayong mga paborito. Di ba po? Mayroon tayong mga paborito. Pero ang Diyos, napakalinaw po dito sa ating verse 9. Di ba po? Magpakailanman ang mga hatol ni Yahweh ay tunay na makatarungan, patas at walang kinikilingan. Dapat ganun din po tayo, sabi nga, dapat ganun din po tayo mag-isip. Wala po tayong papaboran sabi nga, paborito. So, yun po. Kaya sa panglimang, the law of the Lord is perfect, ang ordinansang batas. Sabi nga, na mamamahala sa buhay, panlipunan, na humahantong sa katarungan at katwiran. So, dito pa rin yan makikita dito sa verse 9. Kakaiba po ang batas ng Panginoon kaysa dito sa ating mundo. Di ba po? Kung makikita po natin, tayo mismo makakapag-isip na iba po ang batas dito sa mundo kaysa batas sa langit.
So, yun po, sabi, pangatlo pong pag-aaralan po natin, patawarin mo ang aking mga nakatagong kamalian. So, ano makikita po natin dito sa verse 12? Walang taong pumupuna sa sarili niyang kamalian. Iligtas mo ako, Yahweh, sa lihim ng kasalanan. Bakit? Sabi po dito, sinisikap ng mga mananampalataya, tayo rin po yung tinutukoy. Minsan sinisikap natin na sinisikap natin na maging katulad ng Panginoon. Kaya po, sabi nga, sinker na mahalin at paglingkuran ang Diyos ng buong puso. Dahil hindi pa rin, sabi nga, dahil hindi pa rin sila perfecto sa buhay na ito. Tayo po yun, di po tayo mga talagang walang makakapagsabi na tayo na ay perfect. Walang sabi nga, walang ibang perfecto kundi ang Panginoon. Pero sinisikap natin na maging katulad niya. Kaya mayroon nga tayong pag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil sabi nga, maaring silang magkulang sa kalooban ng Diyos. Minsan, alam naman natin tayo talaga ay mayroong mga pagkukulang sa kalooban ng Diyos. Sabi nga, nang hindi nila nalalaman at sa gayon ay kailanman, sabi nga, nilang humingi ng kapatawaran sa Diyos para sa kanilang mga pagkakamali at nakatagong pagkakamali. Humingi tayo ng tawad sa Diyos. Lagi tayong umihingi ng tawad kasi nga, sa isip puso pa lang natin, nagkakamali na po tayo. Di ba po? Napakaano po. Kasabi po dito sa kabilang banda, ang mga primus, sabi dito, sinasadyang kasalanan ay isang malaking paglabag. So ano sinabi po dito sa 13 ng ating teksto? Sabi po dito, ilayo mo ang iyong lingkod sa sabi dito sa mapanghahas na kasalanan. Huwag mong itulot na maghari sa akin ang kasamaan. Yung po lagi ang ipapanalangin po natin. Lagi tayong ilayo sa kasalanan kasi nga puso isip natin, pwede tayong laging magkakasala. Kaya po, kanina nga, mayroon po akong sabi ko kahapon may mga pamangkin po akong sumusumpong. Sabi ko parang makaiwas tayo sa pagkakasala, wag na lang natin papansinin. Di ba po, may mga ganon. May po, sige po, sabi po dito ay talagang sabi nga kailangan nilang humingi ng kapatawaran sa Diyos para sa kanilang mga pagkakamali at nakatagong pagkakamali. So, yun po ay yung sinabi ng ating Panginoon. Dahil sabi nga dito sa ating pinag-aaralan na sabi nga, kung ang sino man ay makahipo ng anumang bagay na marumi gaya ng patay na hayop, mailap man o hindi, o anumang bagay na marumi na nanggagaling sa tao, matapos niyang malaman ito, siya ay nagkasala. Kaya sabi nga, dapat panagutin. So, kailangan lagi tayong humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Dahil sabi nga, tayo sa puso isip natin, pabigla-bigla, tayo ay nagkakamali. Dahil sabi nga, kung ang isang tao ay sumumpa ng pabigla-bigla tungkol sa anumang bagay, mabuti man o masama, sa oras na malaman niya ito, siya ay nagkasala, ay dapat panagutin. Di ba po? Makikita po yan doon sa Leviticus 5:2 hanggang 4. Makikita po ninyo yon. Basahin na lang po ninyo. Dahil sabi nga, sa kabilang banda, ang mga sinasadyang kasalanan ay isang malaking paglabag. Iyan ay, sabi nga, nagsasangkot ay paghamak sa Diyos. Kaya po, paghamak sa Diyos at sa kanyang salita at sa isang, sabi nga, sa isang pagkawala. Di ba po, yung sabi nga sa lugar na kaharian ng Diyos.
Kaya kung tayo ay sabi nga, nagkakasala, isa po yan malaking pananagutan din natin sa ating mga sarili. Tayo rin po ang mananagot. So, pang-apat, sabi po dito, pang-apat, bibig, puso ay nalulugod sa iyong paningin. So, sabi po dito sa verse 14, naway ang salita ko at kaisipan, kaluguran mo, Yahweh, manunubos ko at kanlungan. Kaya bakit sinabi po dito, bibig, puso ay kalugod-lugod sa iyong paningin. Yun po ang gusto ng Panginoon. Yung puso-isip natin ay nakakalugod sa Kanya. Kasi sabi nga, ang tamang pagtugon sa gawain ng kaligtasan ng ating buhay sa isang, sabi nga, palagiang panalangin at panatiliin ng Diyos ang ating puso, mga salita at buhay na malaya mula sa kasalanan at nakakalugod sa Kanya. Pari-parihong paghihiwalay. Sabi nga dapat pari-pariho yung paniniwalang nilay ng ating puso at ang ating reflection. Di ba dito pag minsan ano nga yung tatanungin kayo ng presider host na ano yung nag-reflect o ano yung application sa napag-aralan. Yun po ang kinakailangan. Sabi nga, reflection ng ating isipan ay dapat na nakakalugod sa Diyos. Kaya po yun po ang pang-apat. So purihin ang salitang ito. Sana po tayo po ay pagpalain. Tayo po ay manatiling, sabi nga, makasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kung mayroon man tayong mga nagagawang pagkakamali laban sa Diyos, humingi tayo ng tawad. Dahil ang Diyos naman ay mahabagin, handang magpatawad sa bawat isa. So purihin ang salitang ito. Tayo po ay pagpalain, tayo po ay manalangin. Yes, Lord, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa araw na ito. Tinataas ka namin, ugad, sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Marami pong salamat, Panginoon, sa mga salita mong ito na aming napag-aralan. Ito po ay tumimo sa aming mga puso at isipan, Lord. Ano man ang aming mga pagkulang, ano man ang aming mga pagkakamali, laban sa iyo, Panginoon, na hindi kami makasunod ng katulad mo ng kalooban ng bawat isa sa amin. Lord, humingi kami ng kapatawaran sa iyo. Patawarin niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin. At marami pong salamat, Panginoon, sa araw na ito. Maging sa mga oras na ito, Lord, dalangin ko po, Panginoon, ang bawat isa na ito po ay magiging aral ng bawat isa sa amin, Panginoon, kung paano kami makasunod sa iyo, Panginoon. Magmula ngayon, Panginoon, Lord, ikaw na, Panginoon, siyang magmaniho sa aming mga puso at isipan, Panginoon, para hindi kami magkasala sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Ikaw na, Panginoon, siyang magmaniho, Panginoon. At balutin mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin ng banal mong presensya, banal mong espiritu, banal mong kapangyarihan, at banal mong dugo, para walang makasalanta sa bawat isa sa amin. Purihin ka, Panginoon, luwalhatiin ka sa lamang ang papuri. Pasasalamat sa lamang sa tanging pangalan po ni Jesus, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. In Jesus' name, amen and amen. So, glory to God. Salamat po. Back to Ma'am Annalyn. God bless us all po.